Ganito guys yung sakripisyo ng mga trailer driver dito sa pier. Ayan. Alam nyo, grabe yung antok na tinitis dito ng mga driver. Puyat. No, lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar na biyahe. Tapos dito sa pier ang diretso. Tapos pagdating mo dito ng pier, pila. Kami kasi malapit lang ang garahe namin sa Valenzuela lang, kaya hindi kami gaanong puyat dito. Although magdamag itong biyahe namin, ang starting ng biyahe namin is alas 10 ng gabi hanggang umaga na yon. Pagka naubos namin yung loaded, so pahinga na kami nun. Sa araw, pahinga namin yung araw, tulog na kami nun. So yung ibang tracking talaga dito, ang grabe yung sakripisyong ginagawa. Lalo na yung mga hauler lang. Kami kasi sariling pangarga, company ito sa amin, sariling pangarga. Tsaka malapit lang yung garahe namin, malapit lang yung biyahe namin, Valenzuela Pier lang. Itong mga ganitong mga tracking talaga, ang grabe yung sakripisyo. Pagod, puyat, diba? Kaya saludo sa mga kapwa natin driver na nagtsatsaga dito sa pier. Wala itong ating mga driver na magigiting dito sa pier, hindi gagalaw ang ating ekonomiya. Yan. Shoutout sa lahat ng mga trailer driver. Alam nyo ba kung gaano ka-risky yung buhay trailer driver dito sa pier? Alam naman natin yan, dahil kadalasan ang biyahe ng mga trailer driver o truck driver is gabi talaga, which is hindi maganda sa kalusugan. Pero wala tayong magagawa dahil dito tayo nahanay sa ganitong profesyon. Kahit sinong doktor ang tanongin nyo, wala tayong pinagkaiba doon sa mga call center na yung iba mayroon tinatawag na night differential. So ayun, tingnan mo sa body, ayun. Yan, nag-stretch si body dahil antok na antok na yan. Malamang galing sa malayong lugar yan. Okay yan, maganda yan body. Stretch lang. Kailangan yan, stretching, para yung dugo mag-circulate sa ating katawan. At medyo mawala yung antok. Jogging na siya. Veterano sa pier. Alam nyo, dito maswerte lang yung mga truck na naka-aircon, no? Swerte lang talaga. Actually sa panahon ngayon, no, karamihan nakikita ko dito sa pier, puro halos naka-aircon na sila lahat. Halos modelo na yung mga sasakyan. Karamihan na nakikita ko dito puro Howo truck. Alam nyo, hindi naman nakapagtataka na dadami ang bibili ng Howo truck, no? Sabihin na natin China, pero yung performance naman kasi talaga napakaganda.
Dahil itong unit ko huwo din. Hindi naman sa pinagtatanggol ko kasi dahil ang unit ko ay huwo, pero mapifeel mo kasi yung convenience ng driver, diba? Kasi dati talaga dito yung unit namin mga Isuzu pa, although buhay pa naman ngayon, yung iba bumabiyahe pa. Grabe talaga yung init. Paswerte na lang din ako at nabiyayaan ako ng unit na bago. Minsan kasi nasa pag-iingat din natin, no? Pagka pinagkatiwalaan tayo ng unit, ingatan natin, alagaan natin. Kasi mismong company ang makakakita niyan. Kung alam nila medyo okay ka naman, laga ka naman sa unit, at marunong ka mag-ingat, pagkakatiwala nila yan sa'yo. Ang ganda, oh. Super grade puso, lakas yan, ka-aircon. Alam nyo ba dito sa pier, kahit gabi sobrang init, lalo pag nasa yarda ka na, tapos wala pang aircon yung truck mo, grabe, magpawis. Pero alam nyo, mas maganda rin yung pinapawisan tayo paminsan-minsan. Pero pag nandito ka sa pier, hindi lang paminsan-minsan. Siguradong papawisan ka talaga kung ang sasakyan mo ay walang aircon. So itong pila na to ay nakapila kami sa timbangan. Bali pangalawang biyahe ko na nga pala ito. So siguro makakatatlo pa kami. Sana mamaya. So ayun lang, doble ingat lang talaga sa ating mga kapwa biyahero. Lalo tagulan sunod-sunod yung aksidente na napapanood natin sa mga balita. As in, durog talaga. Kaya mga buddy, pagka hindi kaya talaga, medyo tayo, idip-idlip. May pagkakataon, ang buhay ay walang rewind, ika nga. Kaya maging mapagmatsyag tayo sa ating sarili. Huwag natin ipilit, kung hindi kaya. Ayun lang.